na kumpleto ng Lakers ang 14 full player nila sa roster, nabuo pa rin yung mga core na upgrade nila sa mataas na antas ang lineup nang hindi nagsasakripisyo ng mga role player sa lineup. Hindi nawala ang playoffs bound ng Lakers mula kila LBJ, Luka, Reeves, Jackson Hayes, Vanderbilt at Rui Hachimura. At si Jordan Goodwin, Finney-Smith lang yung dalawang role player na nawala sa lineup nila. Umabot ang Lakers sa third seed ng Western Conference na ang core ay nagmumula kay Luka at Reeves kasama si LBJ. At ang naging frontcourt lang ng mga yan nun si Finney-Smith, Hachimura, Vanderbilt dahil nga hindi gaanong binigyan ng playing time itong si Jackson Hayes. Kaya nga nakikita na sobrang laki ng problema ng Lakers pagdating sa frontcourt hanggang perimeter defense at physicality sa game. Kaya nga aminado kahit si JJ Redick at Dorian Finney-Smith nun na hindi nga ganong kalakas at naging kaepektibo yung pressure nila pagdating sa depensa, rim protection at may minimal lang na presence na pinaguhugutan. Kaya nga sobrang bumagsak ang defensive depth ng Lakers dyan. Kaya nga ngayon mas priority talaga ni Rob Pelinka na solusyonan ang problema pagdating sa front at wing at yung perimeter defense. Kinumpleto na nila ang pagkuha ngayon sa off-season trade na yan. Sa regular season, tumaas ang defensive depth ng Lakers pero napabayaan yan mula sa depth at rim protection ng playoff series kontra sa Timberwolves. Bumagsak yan dahil mismo sa kakulangan ng interior inconsistency na bench at poor closeouts. Kaya nga kung gusto daw ng Lakers na masolusyonan at hindi na maulit yung bagay na yan na nangyari sa kanila sa playoffs kontra Wolves, kailangan talaga nilang masolusyonan ang naging problema na yan. Pagdating sa frontcourt defense, nakuha nila ngayon sa starting center si DeAndre Ayton at backcourt na si Jake LaRavia at itong si Marcus Smart na veteran perimeter defender nang hindi sila nagsasakripisyo o nagpapakawala ng mga asset o role player sa lineup. Kaya nakapag-add ng mga asset ngayon ang Lakers na paniguradong mas makakatulong sa malaking problema nila pagdating sa defensive depth. Si Ayton nag-average ng solid double-double mula sa 14 points 10 rebounds per game pero bahagyang bumaba ang shooting efficiency at minsan kulang sa consistency yan nang nasa Portland pa yan. Kaya nga buyout yung contract niya dahil sa inconsistency na performance. Pero sa Suns, umabot yan sa finals na nag-average ng 14.7, 12.0 rebounds, 65.8% field goal na mas mataas na scoring, rebounding at elite efficiency mula sa 71% TS at nangunguna yan sa record para sa isang playoffs performance ng isang center. Si Jake LaRavia nakuha nila sa free agency na may kabuuang 136 games mula 2022 to 23 hanggang 2024 to 25 season at nag-average lang yan ng 6.9 points per game. May opportunity kasi na nagbukas dyan para maging parte ng starting rotation wing ng Lakers pero depende sa matchups yan mga pare ko dahil ayon kay Rob Pelinka, si LaRavia ay isang high IQ 2 player na fit sa estilo para kay Coach JJ Redick. Mabilis siyang mag-switch sa iba't ibang position at may kakayahang mag-generate ng turnover at makatulong yan dito kay Jared Vanderbilt at Hachimura, parehang switchable defender. May additional pa ngayon dahil nakuha nila ang veteran guard na si Marcus Smart na former defensive player of the year na sobrang laki paniguradong araw ang magiging impact pagdating sa perimeter defense ng Lakers. Nag-sign si Marcus ng 2 years 11 million deal matapos siyang i-buyout ng Wizards at ayon sa Lake Show, magiging parte siya ng Lakers para ibalik ang gritty defensive identity na nawala pa noong 2020 championship era ng Lakers. Si Smart na talaga ang focus para sa role na yan. Hindi siya gagamitin para mag-umpisa ng laro sa offensive focus, kundi para maging anchor sa second unit at ibalik ang tempo ng game at mag-close kapag kinakailangan. Kaya niyang mag-switch sa iba't ibang position mula sa point guard hanggang small forward. Dahil sa mataas nga na defensive IQ at physicality nito, kailangan talaga ngayon ng Lakers yan. Kaya nga masasabing mas naging high level ngayon ang roster ng Lakers pagdating sa defensive player na naging addition sa kanila mula perimeter hanggang front depth. Kaya nga masasabing nasolusyonan na ng mga yan ang problema. Kailangan na lang talaga ngayon ng Lakers na masigurado ang consistency at team chemistry ng mga to sa old lineup ng Lakers.
Ultimate center upgrade na gawa ng Lakers mismo yan sa tulong ni Rob Pelinka bilang an amazing solution para sa center position na nagdala ng size, mobility at athleticism para maging rim protector at dominahin ang rebounds si DeAndre Ayton yan. At nakikita mula sa pick and roll fit may proven chemistry sa playmakers tulad nila Luka at LBJ. Nakikitang magiging fit talaga itong si Ayton lalo na sa pagiging love finisher nito. Plus veteran guard defender na si Marcus Smart, switchability at communication ang paniguradong magiging impact niyan. Kayang mag-cover mula sa point guard hanggang small forward at role player bilang on-court defensive coach, lalo na sa magiging rotation. Kaya nga paniguradong nasagot na ng Lakers ang problema nila. Pagdating sa defensive depth, buo pa rin ang core ng Lakers mula sa trio na si Luka, Reeves, LBJ, kaya walang magiging problema yung mga to. Pagdating sa offensive depth, si Luka last season nag-average ng 28.2 points sa 50 games sa regular game at 30 points pagpasok ng playoffs. Si Reeves nag-average ng 20.2 points per game across 73 games pero bumagsak yung playoffs niyan mula sa 16.2 points per game. Si LBJ may 70 games sa regular at nag-average ng 24.4 points per game at 7.8 rebounds plus 8.2 assists at 25 points pagpasok naman ng playoffs. Kaya nga ang pagdating ni Luka ang naging pangunahing dahilan talaga kung bakit mas lumakas ang offensive efficiency ng Lakers ngayon. Samantalang si Reeves naman ang naging pangunahing scoring threat at nagpalakas sa bench productivity at si LBJ pa rin ang hindi pwedeng mawala bilang leader at maaasahang playmaker. Kaya nga yung kombinasyon nito ay nagbibigay ng bagong mukha sa Lakers sa opensa ngayong season. Kaya nga mas nagiging kumpleto na ngayon ang lineup ng Lakers mula sa depensa at opensa at ang aabangan na lang talaga dyan kung magiging effective ang pagsasama-sama ng mga to sa iisang team, kung magiging solid ang chemistry. Siguradong magiging threat ang lineup na to na nabuo ng Lakers ngayon mula sa starting para kila Ayton, Luka, Reeves, LBJ, Hachimura o itong si Marcus Smart. Yan ang aabangan natin.